Panic mode mga kababayan, yung mga defenders ni Inday sa confidential funds. Bakit niya Mr. Maravillas? Para kasi pong sinakluban ng langit at lupa yung mga Duterte sa pagtanggal ng Congress ng confidential funds kay Inday. At siyempre, mga kababayan, yung negative reactions ng mga mamamayang Filipino. Doon sa naging reaction ni Inday, strong reaction ni Inday sa pagtanggal ng confidential funds niya na ang sabi niya mga kababayan, ang kontra niya sa confidential funds, kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ganon mga kababayan. Pero sabi niya Mr. Maravillas ni narinig namin ni Attorney Salmao Panelo. Salmao Sidong Panelo. Kayang-kayaan niya yan ni Inday. Kung kayang-kaya ni Inday po, bakit nagpasaklolo siya? Nagsumbong siya sa kanyang tatay na naging ballistic na po. Nagwawala si Maudix. Umatake po sa Kongreso. Siniraan yung turning, sabi nga sa English mga kababayan, turning the table on Congress. Sabi ni Attorney Salmao Sidong Panelo, kayang-kaya niya ni Inday. Ayan po, sabi ni ni Panelo. Kayang-kaya ni Inday, yan. Sara Duterte does not need Marcos' help in confidential funds battle. Hindi niya kailangang sumaklolo. Parang nagpaparinig kayo na kailangang sumaklolo si sumaklolo na, mga kababayan. Mag-react na si President BBM kung ano yung kanyang posisyon. Bakit kailangan na mag-react pa dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung pinsan niya, nagdesisyon na yung leadership ng Congress at yung sabi noon na hayaan ko niya yung Congress. I leave it to the wisdom of Congress kung ano yung gagawin nila sa confidential funds. Mismong si Inday, siya yung nagsabi, bahala niya kayo kung tanggalin niya niya, hindi ko man niya kailangan. Kailangan pala! So, pero Mr. Maravillas, ano yung tingin mo? Before na ibigay ko ang aking mga pananaw, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po nitong ating video. At wag na rin po ninyo na skip mga kababayan yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang ating confidential funds. Hindi man talaga kailangan dyan na mag-react yung ating Pangulong Bongbong o sumaklolo kay Inday. Unang-una, nung mga kababayan, nung eleksyon, nung kampanya, nang umatake yung kanyang tatay, siniraan si PBBM, tinawag na weak leader, may kargaan niya, at gumagamit na. Hindi man po nagre-react doon si Inday. Di ba? So, bakit magre-react? Para amanos. Bakit hindi man nag-defend nun? Walang nakakabinging katahimikan. Parang itong issue sa West Philippine Sea. walang reaksyon si Inday sa creeping invasion ng West Philippine Sea. Nang mag-74th anniversary yung China, may Chinese Mandarin na minsay siya sa mga Chinese. So, hindi po kailangang mag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos o i-defend si Inday. Kayang-kaya yan talaga ni Inday, Panilo. Pero Mr. Maravillas, parang tama yung analysis mo. Nagpaparinig si Panilo. What? Para mapilitan na sumaglolo. Double talk sila po. Ganon sila para mapilitan na mag-react yung ating Pangulo at masukat nila
Kung kailangan pa na i-continue ang unit team, kailangan nang magdeklara ng gira patani. Parang yung gira ng Hamas at Israel. Ito yung sabi ni Panelo. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo is confident that Vice President and Education Secretary Sara Duterte can handle confidential funds controversy on her own. Ang ganyang mga statement po, may double meaning yan. Nagpaparinig. Nagpaparinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mag-react ka na anya kung talaga anyang unity team kayo. Ang confidential funds anya ni Inday tinanggal ng Kongreso at hindi man anya yan mangyayari kung walang basbas si Martin Romualdez na pinsan mo. Bakit anya hindi mo pinagsasabihan si Martin? Yon ang ibig sabihin ni Panilo doon at ng mga Duterte. Tamaan niya, Mr. Maravillas, ang reading mo. Ako pa, close to 40 years tayo, mga kababayan, sa mainstream media na nag-observe sa mga galawan ng mga politiko. Kaya alam na natin yung mga body language nila at ang kahulugan ng kanilang mga statements. Nagpaparinig po si Salmao. Sabi rito, in an interview with Politiscope, Panelo asserted that Duterte remains strong and ready to address the fund disbursement and does not need to seek help from President Ferdinand Marcos Jr. to defend her. Kaya pala niyang i-defense, kaya pala niyang ipaliwanag yung disbursement. Di paliwanag niya. Ang nangyayari ngayon, umatake sila. Imbes magpaliwanag, inaatake yung Congress. Binibultahan yung Kongreso. Inaakyos na kayo niya mayroon ding confidential funds. Di ba? Ang dapat na tamang aksyon, pinagdududahan ka ng paggastos ng confidential funds. Di kailangan na maging transparent ka. That is the right reaction. At huwag ka dapat na nagagalit kasi unang-una, may karapatan yung mga mamamayang Filipino na rikisahin yan kasi pondo ng bayan yan. Hindi man po yun pera ni Inday. Tama? Mga public servant kayo, siniswilduhan lang. Pera ng bayan, so may karapatan ng mga mamamayang Filipino na silipin. Ipasilip niya. Dapat ganon. Yan nangyayari po, lalong nakakahalata yung mga tao na may nangyaring hindi ka nais-nais sa bilyon-bilyon, lalo nun doon sa Davao. Tapos ito ngayon, yung sa Office of the Vice President, ipaliwanag niya paano ginastos yung 125 million in just 11 days. Dapat yon ang tutok ninyo ng inyong mga paliwanag. Imbis magpaliwanag, inaway ninyo si Martin. What? You see? Pag anya Mr. Maravillas, di ba ang ibig sabihin yan? Signs of guilt. Parang gano'n na po, mga kababayan. May kasabihan kasi rito sa amin, Bicol. Ang kabayoan niya, pag may lugad, minakirad. Ang kabayo daw, naintindihan ninyo yun? Pag may lugad niya, sabi ng mga matatanda dito sa amin, pag may lugad, may sugat, minakirad. Ang kirad, ang ibig sabihin ng kirad, ng kirad mga kababayan, yung nagre-react sa pain. Parang kung may sugat ako rito, hinawakan mo, gumaganon. Yun ang kabayo. Pag may sugat niya, ayun, rumireact siya. Minakirad. Sabi ni Panilo, yung sasabihin na kailangan ipagtanggol si Inday ng administrasyon, hindi kailangan. Kayang-kaya ni Inday yun. Hindi tatablan yan.
initially lang, pero after that, wala na. Bakit kayo nagkakampi-kampi ngayon? Bakit kayo sumaklulo kung kaya ni Inday? Di paliwanag niya. Bakit kayo yung nagpapaliwanag? Bakit pati yung tatay umatagi na? Ayan ninyo na si Inday yung magsalita. Di ba? Malaki na siya. Hindi na siya bata. Sabi niya rito, despite this, Panelo mentioned the strong alliance between Marcos and Duterte. Personal level, as far as their demeanor shows, ay mukhang okay na okay pa silang dalawa. Naglalangis po para mag-react yung Pangulo. When asked if Marcos should clarify his position on Duterte's request for confidential funds, Panelo responded, hindi rin yun ang style niya. Pinapabayaan niya rin. Pinapabayaan niya rin Nagpaparinig. Panelo is quick to note that the so-called barrage of critics against Duterte was not overwhelming as it may seem. Yung sinasabi mong barrage of critics, dadalawa lang naman yon, or in fact, isa lang. Yun ay nasa 3 lang sila maingay dyan sa Kongreso. He further elaborated that while there might be a silent majority who seem to be in agreement with the critics, it's not certain if there's any verbal agreement. Drawing attention to the politics in Congress, Panelo identified House Speaker Martin Romualdez apparent political ambition. So tinuro na nila po, mga kababayan, si Martin. Napiperceive nila na lalaban si Martin Romualdez. Wala mang ganong announcement po si Martin. At nagtatrabaho lang po si Martin. Kumbaga, may naririnig kayong ganon. Sa akin man lang po, pabiro ko man lang po. Joke-joke ko lang po, yon. Pero kung si Martin lumaban for president, di maganda. Di ba? Mga pananaw man lang natin po yon. Nanonood siguro sa atin si Panelo. Kababayan natin yan, taga-Naga. Bigo na yan po, mga kababayan, si Panelo. So, tinumbok na nila si Martin Romualdez at pinagdududahan, mga kababayan nila, na tatakbo at baka basbasan ay siyang basbasan, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang successor niya. Kasi ganon yung feeling ninyo. Atat na atat kasi kayo. Napakalayo pa yung 2020 election. Inagahan kasi ninyo yung politika ni Inday. Ayan tuloy. Ayan ang sabi po ni Panelo. Ay tinuro si Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin, alam naman natin gusto niyang maging presidente. Kapag babanat yung mga makakaliwa, abay type kayo, kaya nakikita mo, ini-entertain niya. Gusto nilang idikit si Martin Romualdez sa mga makakaliwa. Si Martin Romualdez po, Speaker of the House. At yung mga makakaliwa, may mga representatives sila, party list representatives. Wala pa sa speakership si Martin, hindi pa speaker si Martin. Nandyan na sila sa Kongreso. Nagsimula niyan yung panahon ni Coricong, nagka-party list tayo. So, siyempre, bilang Speaker of the House, may mga party list na congressmen na mga kasama niya. Makikibagay din siya, siyempre. Speaker siya . At yung mga sinasabi ng mga party list, valido naman po yung iba. At kasama doon sa valid claim nila dito sa confidential funds. Yung kini-question nila, tama po? Hindi man po lahat ng sinasabi ng mga party list mali. May mga tama din naman. Pero hindi nangangahulugan na si Martin Romualdez umanib na. Ganon, mga kababayan, sa mga magkakaliwa. Si Mau Diggs nga po, yung first year niya in office, yung mga makakaliwa, ginawa niyang cabinet member, si Tugiwalo,
Yung isang si Mariano, ginawang agriculture ay DAR secretary. Di ba? So hindi na ngahulugan umanib. O na-influensya na mga kababayan ng mga makakaliwa, nakipag-alyansa na sa makakaliwa, si Martin Romualdez. Hindi man po ganon. Objective lang po si Martin Romualdez sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga desisyon. Yung ikabubuti ng marami, ng mga mamamayang Filipino, hindi yung pangsarili. Hindi ninyo nakikita yung mga ginagawa ni Martin Romualdez. Talagang tinutulungan niya. Very active siya sa pagtulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Lalo dito sa fight against itong mga rice smugglers, price manipulators, cartel ng bigas. Di ba? At saka dito sa isyu ng West Philippine Sea. Kaya bumisita si Martin Romualdez doon sa Pag-asa Island. Si Inday kaya, pumunta rin doon. Di ba? Hindi niya pupunta doon. Baka niya pumunta doon kay si kay Xi Jinping. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong matry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.